Kamusta Aquarius? Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Bumili ako guys ng tripod, kaya nag-iba yung view ng video ko. Nasa ulunan ko na yung camera. Ang tagal ko tong inipon, hinintay ko pa yung sale. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Ayan, 3 na. Kunin ko na to guys. Go outside. Mukhang masyado ka nang nafo-focus sa mga responsibilidad or priorities mo. Maglibang ka din. Flourish. Na yung mga experience na natutunan mo. Yan yung magiging sagot sa mga hindi klarong sitwasyon sa buhay mo. Life energy. May mga situation na magpapasaya at magbibigay pag-asa sa iyo. At saka, ini-encourage ka ng card na maging open para sa healing. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang dapat tapusin bago mag-holiday, Christmas at New Year. Ano ang dapat mong simulan, ano ang outcome, at sa huli kukuha ko ng additional card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 of Swords, 10 of Cups, at 8 of Pentacles. Itong advice ng mystical cards sa iyo, makakatulong yan para sa painful experience na nangyayari sa buhay mo. Pero 2 cards na yung nagsasabi na itong problem na dumarating sa iyo ay kailangan lang dumaan. Kasi 2 cards na yung nagsasabi na magkakaroon ng happiness sa buhay mo. At saka, marunong ka rin magpatawad. Hindi naman ibig sabihin na na physical na nagkita kayo, nagkausap, pero mabilis kang makalimot. Na meron ka nga palang problem na pinagdaanan. Ito yung magiging daan para magkaroon ka ng tagumpay sa buhay. Pwedeng biglaan pero ito yung tatapusin mo bago yung Christmas or holiday na kalimutan na yung mga worries o kaya alitan. Mas wini-welcome mo yung positive kaya wag ka na magtaka kung bakit merong mga magandang nangyayari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, nawalan ka ng trabaho or hindi ka masaya sa karir mo. Meron kang 2 choices. Pwedeng ikaw yung mag-adjust para sa trabaho mo or maghanap ng panibago. Sa business naman, ang ilan sa inyo, napakasipag mo at saka focus ka sa trabaho mo. Masinop, planado, kaya may tagumpay. Sa mga single, kung nagkaroon man ng breakup sa past person mo, yun ay dahil sa hindi naman siya makakapagbigay sa iyo ng emotional fulfillment. Meron pang mas nararapat na para sa iyo. Sa mga nasa relationship, masakit din para sa iyo na hindi mo nabibigyan ng atensyon yung pamilya. Nahihirapan kang balansehin yung career, personal na buhay at relasyon. Ito naman yung dapat mong simulan. 9 of Swords, Page of Swords at 10 of Pentacles. Connected pa rin ito sa mga cards mo na ang dapat mong simulan ay yung matulog ka muna kaya. Kasi makakatulong naman yun para makapag-isip ka,
ma-refresh yung isip mo dahil may kailangan kang planuhin para sa buhay mo, lalo na kung meron kang pamilya. Simulan mo yung buhay mo na imulat yung isip mo sa mga positive kasi nakatatlong cards ka na stressful ka. At saka hindi mo napapansin yung sarili mo kaya magiging defensive ka sa opinion ng iba, pero isipin mo din na makakatulong ito sa iyo. Yung tagumpay mo sa financial, 3 cards na yung nagsasabi na may success at saka permanente. Yung pang financial, career at saka business. Kapag nagkaroon na ng pagkakataon na kaya mo na i-kondisyon yung sarili mo, harapin mo na yung patungkol sa ikakaunlad mo, lalo na sa financial. Makakamit mo yung tagumpay mo, yung permanente, mula sa karir mo, sa negosyo o kaya sa pag-aaral. Naka-2 cards na kasi na ang ilan sa inyo ay estudyante. Ituloy mo lang yung goals mo kasi may magandang patutunguhan nito. Sa mga single or nasa relationship ay mahihirapan kang pagsabayin ang ambisyon at saka ang love. Kailangan mamili or may person na dapat umunawa or ipaunawa yung situation. Huwag mong paghintayin ng matagal yung person kasi para hindi pasukan ng negatibo. Sa ngayon positive pa. Dahil sa happy ang situation. Sa mga single, sa person na nagugustuhan mo at saka sa mga nasa relationship. Kasi nagkakatinginan pa kayo ng person mo sa mata. Lalo na't ang ilang single, ang person na nakilala mo or makikilala, siya yung gugustuhin mo na magkaroon kayo ng long term. Sa mga nasa relationship, nananatiling stable at secure ang relasyon. The Fool, the Devil at Justice. Ito yung mga cards mo para sa outcome. Sa mga cards mo, kailangan ng pagbabagong mangyari. Lalo na't ang ilan sa inyo, yung pang nagbabago yung behavior mo. At saka may person na naka-2 cards na nga na sinisisi yung ibang tao at saka masyadong defensive, maraming excuses. Na pwede naman baguhin yung sitwasyon na kahit paunti-unti. At ito yung tamang panahon na kailangan isipin kung ano yung mga nasabi at maling nagawa. Sa health, maraming paraan para magkaroon ka ng healthy na lifestyle. Kasi ang ilan sa inyo, yung bang hindi mo makontrol yung sarili mo, yung unhealthy na aspeto ng buhay. Ibang paraan ang ginagawa mo na makakasama sa kalusugan mo. Kasi meron niyang cause and effect, yung mga maling nagagawa. Kaya kailangan ng balanse, moderation. Sa mga single, naka-2 cards ka na merong person na magpapakita ng interes sa iyo. Pero itong person na to, hindi siya yung pang long term na relasyon. Ang hinahanap ng potential person ay yung panandalian at saka yung physical contact. Yun lang yung intention niya sa relationship. Pero kapag ganito yung nangyari sa sitwasyon mo sa buhay, syempre may hustisya ka. Lalo na kung mabuti yung ginagawa mo sa kapwa mo. Ang ilan naman na nasa relationship, yung person mo ayaw niya ng nakakasakal na relasyon. Kasi, base sa mga cards, yung person mo, yung mapag-control na person. At saka, ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, meron siyang obsession sa mga material na bagay or sa physical contact. Pero 2 cards na yung nagsasabi na hindi ka stuck sa ganitong negative na sitwasyon. Itong message ng spirit guide mo ay magtiwala ka sa Panginoon kasi siya yung magtuturo sa iyo kung ano yung
tamang landas na tatahakin mo. Naku, ayan, nakadalawang cards ka na sa katotohanan. Acknowledge God's truth. Na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Yun yung tamang daan. Nasabi ko kanina, 'di ba, na ang ilan sa inyo feeling mo stuck ka sa situation. Pero meron kang sariling isip at desisyon. Maliban na lang kung gugustuhin mo magstay or kung ano yung desisyon na gusto mong gawin. Kasi kahit sabihin pa ng tarot cards na piliin mo yung nararapat para sa iyo, meron pa rin situation talaga na magpapapigil. Ito ang angel number mo, 2222. You have a miracle coming into your life soon. If you are hearing this, expect right on time miracles. Type yes if you believe. Maganda yung mga cards mo na kahit na nakakaranas ka ng negative situation sa buhay, ay guided ka. At saka, nabanggit ko na may sitwasyon na pipigil kasi ang ilan sa inyo, pamilyado. Or meron kang napangakuan or iniisip mo yung mga sakripisyo ng iba. Pero pinapaalala ng mga cards na mayroong mga situation na para hindi maging worst ay kailangan mapagdesisyonan. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Itong damon ay confirmation sa mga naiisip mo or nararamdaman kasi nakadalawang cards ka na sa panlilinlang at saka betrayal. Kaya kailangan mag-ingat. Pero alalahanin mo na anuman ang ginagawang mali sa iyo, meron kang hustisya. Kung malinis ang konsensya, good karma.